ang inyong mga lingkod. Ito mo si Mama Loy. Ito naman po si Josa Popo. At ito naman po si Papa Oz ng OGBF. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ayan, ako. Parang taas ang energy ni Josa ngayon. Yes! Dahil nababibes ko na ang magiging usapan natin ngayon ay talaga namang pag-uusapan. Ay, nahulaan mo? Yan ba ang nakalagay sa iyong tarot cards? Ito ang nababasa ko. Gusto ko. Parang may manunong pa. Ha? Ay, nako. Ay, teka mo na parang ako yata, Tito Orgy. Ay, nakagano ka na nga, di ba? Ay, nako, Diyos ko. Pero manunong pa nga Ang sino? sa Dambana. Oo, syempre. Diba? Si Ronnie Alonte at si Loisa Andalio. Alam mo, nakakatuwa. Congratulations and best wishes. Totoo ba, napakasimple lang ng wedding rites? Ay, oo daw. Ano sabi? Sobrang intimate daw ng ano ng Gano'n kasal. ka-intimate? As in below 30 lang yung ano, yung bisita. Akala ko yung temperature. Below 30 yung bisita in a private property. In Luzon. In Luzon daw yun eh. Na malamig ang klima. Oo. Hindi, ano yan, Tagaytay lang. Ay, hindi ko nga. May pine tree. Akala ko nga Baguio eh. Kaso, nung sinipat ko yung background, parang plain yung likod eh. Eh kung Baguio, di ba, bulubundukin. Oo. Baka sa Tagaytay. White Plains. Ha? QC lang? Siyempre, hayaan na natin sa kanila yan. Kung yan ay gusto nilang itago, ano. Pero yun nga nabalitaan natin, kung walang entourage. Wala daw yung mga naglakad na bridesmaids, walang ganon. Wala daw din yung walk the parents. As in talagang, ano lang, naglakad lang yung bride, tapos kinasal, tapos kiss the bride. Yun yung chika ha, na nasagap natin. Very western style. Parang alam ko yung western style. Bakit ito, Orgy? Ano madalian lang? Kaya ganyan. Hindi, siguro ano, wala, alam mo. Intimate. Yung super close lang. Kaya nga, di ba, nakakabwisit na naunahan silang maglabas ng isang nirundo o ng isang staff na isang supplier. Diba? Kaya dapat daw tanggalan ng trabaho yun, sabi. O inunahan pa yung may-ari ng okasyon. Kasi usually naman na, yung mga ganyan, huwag mo na kami usually. Kadalasan, ayaw ng English. Tapos? Hindi kadalasan, di ba, yung mga ganyan, yung mga NDA, yung mga non-disclosure agreement. Kasi nga, di ba, minsan may mga artista na gusto nila, sila yung unang maglalabas ng mga wedding pictures nila, di ba, kung ano yung nag-transpire sa wedding nila. Diba? So, prerogative naman nila yun, dahil ano naman, siguro naman kung kalahati ng buhay nila naging publiko na, baka ito yung isang moment na gusto nilang privado muna bago nila i-share. Dahil tsaka alam mo yung mga taga-industriya, yung mga showbiz couples, no? Ang fear naman talaga nila yung ang daming nakikialam dahil artista sila. Yung maraming nag-opinion, maraming nagkakalat ng misinformation, disinformation, kaya ending, hindi tuloy naglalast yung relationship o yung kanilang married life. Pero ang galing nila ha. Ginulat nila tayo. Akala natin engagement pa lang yung binabalita natin. Biglang wedding na. Oo nga. Alam mo, hindi tayo naka-attend siya, kaya dito na lang tayo. Nag-umorder tayo sa Hungry Six. Ha? Dito tayo nag-reception? Kami lang kumain bilang celebration sa wedding ni Ronnie at ni Yes. Loisa. Umorder kami for a change, although napakasarap ng kanilang baked lasagna. Yes. At yung baked nachos, at saka yung baby back ribs. At saka yung salmon. Baked salmon. In-order naman natin ngayon, truffle pasta. Yes. Yung chicken. Ay, ang chicken sarap. wings nila, napakasarap ng baked potatoes, di ba? Yes, aminin mo. Tsaka yung garlic shrimp. Ay, teka lang naman. Bakit? Hindi ko nahulaan na magmumura. Hindi, napamura ako eh. Sa sarap? Sa sarap.
Wa-echos, kaya yung mga may parties kayo dyan, tama-tama ito, ayaw nyo magluto, umorder kayo dyan sa The Hungry Sibs. Ayan. Apakasarap wa-echos. Ay, naku. Kompleto agad ang party nyo, di ba? Oo, di ba? Pero nababasa ko dito, Tito Oji, hindi ka nagsasabi ng totoo. Tungkol saan? Ang totoo, na-upload ka sa reception, kaya umorder ka na lang. Na-upload ka hindi ka pinapasok Kung na-upload ako, ibig sabihin na-invite din pala. Alam mo, Mama Loy, dapat talaga maging masaya na lang ang lahat dahil ikinasal na sila. Meron talaga, hindi mo talaga maiwasan. Meron pa nga iba, nagbabalik ng resibo. Tapos sabi niya, sana ikaw ang pakasalan. Sabi ni Loisa, wait ka lang. 2018 pa yun, no? Galing, no? Ay, hindi lang yan, Tito Oji. Naku, may mga mahadera pa. Eto, Mama Loy, nagigigil ako. Di mo basahin mo, nakakainis yung babae na yan. Ako talaga babasa? Oo. Baraha nga nababasa mo, tapos ito hindi. Ikaw na magbasa. Bakit ano ba nakalagay? Ito nasusulat. Basa. Pasintabi mo sa fans ni Ronnie at ni Loisa. Pinanood ko yung proposal video. Pero parang may something lang kay Ronnie. Ano yung something? Number 1. Ay, may number 1. Hindi niya masabi yung, will you marry me? Number 2. Hindi siya agad lumuhod. Syempre, hindi naman siya bakla. Bakit siya lumuhod? Sino ba yun? Kaya nga, bakit lumuhod? Proposal? Kaya nga, sabi niya yung babae. Bakla agad? Parang dapat ako yan. Tapos? Number 3. Mas nauna pa niyang nasabi na, mahal to na para bang kailangan mag-guess ni Loisa kasi mahal ang singsing. Ewan ko, gets ko yung gusto nila na simple lang yung proposal pero parang may off lang. Anyways, may nakita kong video na kasal na sila. Congratulations po! Wala ka talaga yung babae suit na yan. Ako tong yung manghuhula, siya talaga yung nakahula. Ha? Ang dami niyang nakita. Hindi ko nakita. Alam mo, sa totoo lang, you really cannot please everybody. Yes. Yung marami ng masaya para dun sa dalawa, meron pa rin mga may mga epalim, may mga nakakabuisit, merong mga, basta yung malihis lang sila sa, ay, kailangan, kung masaya kay lahat, ako dapat ang hindi. Pero sinabi naman niya sa huli. Congratulations. Congratulations naman. Siguro lang din kasi, Nay, syempre pag nanonood lang tayo na hindi natin alam yung dynamics ng magsing-iro, yun yung magiging observation natin. Kasi hindi naman natin alam kung ganun magbiruan si Ronnie at si Loisa. Uy, mahal to diba? Number 2, kung man of few words ka, diba? Baka si Ronnie hindi masyadong masalita, expressive, diba? Kung man of few words ka, talagang kakabahan kang sabihin yung mga salitang, will you marry me? Correct. Nang hindi, sabi nga yan, di ba kumakabog yung dibdib niya? Oo. So, huwag na nating basahin yung mga nuances ni Yes. Ronnie na in a negative way. Tama. Kasi hindi naman tayo si Ronnie. Tama. Siya yung nakakaramdam. At kabisado rin naman siya ni Loisa. Parang feeling ko naman, kung nagpakita siya ng tension sa harap ni Loisa, syempre baka ma-feel naman ni Loisa na, ay, totoo na to kasi nate-tense. Yes. Hindi ako binobola nito. Hindi ako binobola nito kasi medyo tense siya. Yes. Ganon. Di ba? Hindi naman tayo yung kapartner ni Ronnie. Correct. Maging happy na lang tayo sa kanila. Tama. Ayan. Bakit yan din lang naman ang pinag-uusapan natin? May nagtatanong sa akin. Ano? Dami nagtatanong. Ba't hindi nagtatanong sa'yo, hindi mo mahulaan kung ano yung sagot? Oo nga. Medyo hindi ko pa rin ako malinaw para sa akin Ano yun? Itinatanong nga sa akin kung hiwalay na si Sanjo Marudo at si Ria Taide. Ay, nakakaloka naman. From kasal, napunta naman ang hiwalay. Alam mo, ang negative mong manghuhula. Tinanong nga sa akin, wala pa akong mabasa. Wala akong mabasa kasi nga mahirap pagka wala pang talagang information na nakakalap. Ay, actually na, hindi lang yan ngayon narinig natin kay Josie. Ang dami na nagtatanong yan. Meron din nagtatanong sa akin kung hiwalay na sila. Ang katotohanan, eto. Ay, wala pa. Ako pala magsasabi. Akala ko meron. Ay, ako magsasabi. Ano yan? Hindi po ito totoo. Hindi po ito totoo. Dahil ang totoo nga, nung nakaraang Star Magical Christmas Ball, magkasama pa yung mag-asawa. Kailan lang ito, hindi ba? Oo, last week. Tapos, ang sabi sa akin ni Sanjo, pare, ang tagal na namin hindi nag-aaway.
So dapat malinaw na yan sa inyong lahat at pumanatag na yung mga nag-aalala. Hindi po hiwalay si Sancho at si Rhea. Kahit si Ibiang, si Cindy Sanchez, nachipan sa balitang yan. Kaya malinaw na yan, ha? Yes. Ay, naku, meron pa isa na iniintriga na hiwalay na din daw. Hindi rin yan totoo. Ha? Agad? Nawalaan mo agad? Sino ba yun? Ba't ba hindi ikaw yung magturban? Pero kaya sa'yo to. Ano nga? Sino ba? Diba parang kailangan kong palitan to Oo, may mga kumakalat din na chika na hiwalay na daw si Sam Versosa at si Rian Ramos. Ayan. O sige, okay, sasagutin natin yan, ha? Itong oras na ito, 5:20, ay magkasama sa BGC si Rian Ramos at si Sam Versosa. Yun pala Meron silang aatinan na isang okasyon, isang event doon. Hi, Nay. Hi, Ogie. Miss you. Yun naman pala. Yung issue na, syempre, ang matik dyan, pag may chikang split na, nag-away, ganyan. Alam nyo, normal lang yan. Hindi naman sila naiiba sa ibang couples na minsan may pinagtatalunan, may pinag-aawayan, may pinagtatampuhan, pero bahagi yan ng isang relasyon. Yes. Yan ang nakakapagpatibay ng relasyon. Yes. Diyan nasusubok kung gaano kahaba ang tisi ng pasensya mo, kung gaano mapagpatawad ang iyong puso. Yes. So, hindi totoo na sila hiwalay. Although, syempre, aminado naman si Sam na paminsan-minsan nagtatalo kami, pero hindi para paghiwalayin kami. Tama. Totoo naman. Dahil kahit naman si Sancho, di ba, sinabi ni Sancho, matagal na kaming hindi nag-aaway. Kung matagal hindi nag-aaway na sila Sancho at saka si Rhea. Di pwede natin pag-awayin. Hindi, wag naman. Hindi, gagawin ko ng parang kung yan ang gusto mo. Di ba makakapagpasaya sa'yo? Hindi. Ang naloka lang ako, saan naman nasagap ng mga netizen na hiwalay na sila? Tito Ogie, yan din ang aking tanong. Bakit kumakalat ang mga ganyang katanungan? Okay. Alam mo, kumakalat lang yan kapag ganito, no? Nababasa ng mga tao yung algorithm, yung dynamics ng dalawa, ng isang couple. Lalo na kung madalas silang mag-post, tapos biglang mag-absent sa posting. Parang si Ellen Adarna at si Derek Ramsey. Doon nagsimula. Doon nagsimula na nagtataka na sila. Dati nagpa-prank-prank pa lang itong mag-asawa na ito. Ba't ngayon wala nang lumalabas? Di ba? May ganyan. So, kahit sina Sam Versosa at si Rhea, ay naramdaman siguro nila, ba't wala na silang mga post na magkasama sila, o ba't hindi na sila ng pagkikikita na magkasama sila. Ganon din si Sancho at si Rhea, no? Kung dati nagpo-post sila na magkasama sila, tapos yung anak lang nila, yung mukha hindi pinapakita. Pero magkasama sila. Di ba? Ito nga, merong pinost si Denise Ochoa. Na tinag niya si Rhea. So, pagdating sa Instagram ni Rhea, in-approve niya na magkasama sila that day ni Sancho. Kaya wag na nating palawakin pa yung hiwalayan issue dahil hindi nga totoo. Diba? Alam mo, minsan nakakaloka mga tao, no? Pag masaya yung couple, nag-iintay sila kung kailan maghiwalay. Pag hiwalay naman, kailan daw kakabalikan. Taray, no? Diba? Parang Kimeral. Matagal na nun na. Diba nga na sabi nga ni Kim Chiu, ano nga sinabi ni Kim Chiu? Parang nag-relapse yung mga fans. Parang nanumbalik sa kanila yung Kimeral. That was 15 years ago. Kasi nga, di ba, kung matatandaan natin sa Star Magical Christmas event, di ba, nagkita yata doon si Gerald at si Kim. Kasi pareho silang awardee. Di, syempre, na-i-post ito. May konting chikahan yata ang naganap. Tapos, ayun na, biglang sumabog ang page ni Kim Chiu or yung kanyang Twitter. Ng mga Kimeral. Ng mga nagtutukso. Ano nga sinasabi ni Kim Chiu dyan? Eto na nga, Nay. Nasa sulat. Basa. Nakakaloka yung feed ko, Kung makapag-relapse, akala mo talaga, di tayo niloko 15 years ago. Char na char. So, niloko talaga ni Gerald Anderson si Kim Chiu 15 years ago? Gaga. Hindi naman natin alam kasi yun ang claim ni, di ba, ni Kim Chiu.
Unang-una, again, wala tayo sa kanilang relasyon. Yes. Tandaan mo, ha, kahit sa atin, generally speaking, pag nagkukwento naman tayo, di ba? Tayo yung bida ng ating kwento. Yes. Di ba? Kahit ako pag kwento ko, ako bida ng kwento ko. So, ano ibig nyo sabihin dito, OG? Kwento yan ni Kim Chiu. Tapos hindi natin alam kung ano yung kwento naman ni Gerald. Hindi. Alam mo, generally speaking, ganun yung pagkakaunawa ko dyan. Ano? Kasi, si Kim Chiu rin naman nakaranas nun, nakaramdam nun. Kaya rin siguro niya nasabi. So, sa iba, ang dating nun, siyempre, si Kim Chiu nagkwento, siya ang bida sa kwento. Siya yung main character. Kahit tayo magkwento, tayo rin naman ang main character. Ganon lang yon. At saka na kung 15 years ago, tapos medyo nakakaharap naman sila sa isa't isa na civil, baka naman, siguro naman, nakamove on na 15 years ago. Baka minsan may mga ganong biruan na ano na lang, in passing lang na pag-jojokan yung, pinapalit mo ako eh. Di ba minsan may maganda yung mga mag-ex, di ba? Oo, kasi nakamove on. Ako yung sinayang mo, no? Hello. Di ba minsan may nakamove on mga na sila. Kaya kaya nilang gawing biro yung nakaraan nila na dati masakit sa kanila, di ba? Ngayon, biro na lamang ito. Parang part of the past natin to na pwede na rin natin paglaruan. Parang gano'n. Tawanan. Oo. Ano kaya sabi ni Gerald Anderson? Ayan ang di natin alam, di ba? Pero kung maginoo si Gerald, hindi niya na yan papatulan pa or hindi na niya sasagutin pa yan. Oo. Siyempre, again, pag si Gerald naman ang nagkwento, si Gerald naman ang bida ng kanyang kwento. Sa bagay dyan, papasok yung kwento mo yan eh. Oo, yan. Pero nakakatawa dito, OG, yung mga fans. Ang daming nagre-request na sana daw, teleserye ulit, movie ulit ang dalawa. Oo. Mukhang nakamove on na rin sila. Buhay pa rin kasi yung mga Kimerald fans. Oo. Buhay na buhay pa rin sila. Kahit na may kani-kanya ng mga personal lives yung kanilang mga idolo. Kahit na ang dami ng pinagdaanan na magkahiwalay na project ng dalawa, maasa pa din sila na one day makita ulit nila sa big screen or kahit sa TV na magkasama si Kim at si Gerald. Lalo na kung pass is pass. Yeah! Until you succeed. Naku, pass is pass until you succeed. Hindi. Tsaka parang ang gandang mapanood na yun na na nag-mature sila in terms of din ng acting nila. Siyempre, di ba? Hininang na yun ang panahon di ba? Yung husay nila sa pag-arte. So, ang sarap sigurong panoorin ngayon na masama ulit sila. Tsaka, lalo na kung wala nang damdamin. At work-work na lang ito. Yung nagpapaka-professional lang sila pareho. Bakit hindi? Hindi ba? Tsaka aminin natin to OG, talaga naman blockbuster ang pelikula nila. At tsaka isa talaga sila sa mga sikat na love team dito sa Pilipinas. Iconic, di ba, Nay? Pag sinabing love team, di pwedeng hindi mo mababanggit ang Kimerald. Di ba? Meron na rin ngayon Kim Pao, si Paolo Abilino naman. Dito OG, sila ba talaga? Kung sila na magsaselos ka ba? Nakamove on na rin ako dito. Natanggap ko na rin na talagang hindi kami parang isa't isa. Move back. Move back. Pinansin ka ba ni Paolo? Pinansin niya naman ako nung nasa Ultra Mega tayo. Kasi napaka-mysterious talaga ng mga ngiti niya. Kasi naman nakafocus si Paolo sa Ultra Mega noon. Yes. Alam mo naman, siyempre, alam naman nila kung gaano kamura sa Ultra Mega. Yes! Diyos ko, nakakaloka. Na ang layo na mararating ng budget mo. Yung budget mo, ang daming mabibili. Oo nga, hindi nga kasi pang sari-sari store nga yung presyuan niya. Yes! Oo, ang laki ng tipid nyo kumpara doon sa ibang supermarket. Kaya, Diyos ko, ang mga consumers ngayon, yung mga manininda dyan na pumupunta, lalo na magpapasko, gagawa sila ng mga basket ng mga Christmas basket. Yes. Oo, kaya dyan sila namimili sa Ultra Mega. At saka dito, dinakamura sila dahil parang meron silang discount card na suki card pag binigay mo. Nag-earn ng points. Tapos pwede mo rin gamitin yung points ba pambili din ng mga produkto. Kaya yung mga nasa abroad yung gusto nyong bigyan ng mga grocery sa Ultra Mega yung mga mahal sa buhay o kaya may pang tuition fee nyo, ayuda, sustento, pang monthly bills. Pamasko, nako, gamitin nyo ang Tap Send. Yeah! Mag-download lang kayo ng Tap Send app. Kung first timer kayo, congratulations.
Dahil gamitin nyo lang ang aking code na OGIPPH or OGPH, ay nako, may instant bonus kayong $20. Wow! Additional to your madadala dito. Parang welcome gift. Basta yung mga nasa abroad, hindi yung nasa Pilipinas. Kasi wala po, hindi nyo magagamit yung TapTap Send kasi kayo nga yung padadalhan dito. Yes. So yung mga nagsisend through TapTap, pupunta pwede sa e-wallet, pwede sa remittance center, o kaya sa bank account ng mga nandito sa Pilipinas. Correct. Nasa Canada ka man, USA, some parts of Europe, di ba? Ay nako, Australia. Ayan, magagamit nyo ang TapTap Send app. Yeah. At ang taas ang palitan. Ay, ang bongga. Zero transfer fees. Ay, ang bongga. Ito. Ay, diba? Diyan na po. Diba? Diba? Ang kaya na ng pag-usapan. Partida, Kimiral pala ang tayo dito, OG. Diba? Ikaw eh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode na pero kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button. Huwag ka naman i-click ang notification bell! Dahil pag click niya kayong unang-una mananotify na meron kaming latest update. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. Isa na naman pong condo unit ang natapos namin at na-turnover. At isi-share po namin sa inyo yung kinalabasan po nung condo na ginawa po natin. Dyan na po yan sa Mama Loy YouTube channel. At kung nais niyo pong magpagawa ng inyong mga condo, bahay, opisina, any space po na gusto niyo pong i-transform, i-message nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ayan po yung email address namin para maging katuwang po kami sa pag-realize ng inyong dream spaces. Thank you po! Ayan, Josan. Ako naman ang dami kong gustong pasalamatan dito, OG. Ang Headway Vera Salon, ang Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile, at Ideal Vision. Maraming salamat po. At sa YouTube channel ko po, may bago po akong upload. Ayan. Ayan, Skin Beauty and Wellness. Yes! Diba? Nandiyan po yan sa Mother Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place para sa inyong mga drips at mga facial treatments. Ayun ang marami ang nagtatanong, 55 ka na pala talaga, OG, pero ang skin age mo ay 41. Wow! Anong ginawa siya ng Envy? Just as Envy. Diba? At yung mga gusto mag-lift ang kanilang face, diba? Meron din ang Endo Laser Lift ang Envy. Naku, yung ginawa sa amin ni Miss LT. Yes, At syempre pa ang aking pong panayam kay Miss Angeline Quinto. Ayan, ito yung may kinalaman sa, ano ba ang history ng isang Angeline Quinto. Naloka ko eh. Alam mo ba, si Angeline Quinto pala, siya pala yung batang ibinenta ng 10K. Ha? Talaga? Ayan. Kayo ni Mama Bob. Parang, apo ba ni Mama Bob si anak niya talaga, si Angeline? Bakit parang di magkasama yung nanay ko tsaka tatay ko sa isang bahay? Di ba dapat pagka mag-asawa ganun? Yung pala kasi, pamangkin nga ni Mama Bob si Papa. Yung biological mother ko naman, binalak po na ipa-abort ako. Tama ba? May kapalit na pera yung... 10,000 pesos po. 10,000 pesos kapalit si Angeline Quinto. Yes po. Nilawalag ako. Tapos ang sinusumbat sa akin, parang, nanay mo rin naman si Nanay Susan. Sana tulungan mo yung nanay natin. Nanawagan po ako kay Ate Angeline Quinto. Hindi mo ba naisip na baka kaya nawala ang Mama Bob dahil yung obligasyon mo dapat para sa akin na? Kasi pag hindi ako nakakapagbigay, tatakutin ako. Ayan sa OGDS Inspires na kung malalaman nyo, kanino ba siya may hinanakit? At kanino ba siya gustong magpasalamat? Ayan, At syempre, and speaking of Angeline Quinto, December 3 na po, showing ang Happy Homes ni Dayan Hilario. Starring Angeline Quinto, Richard Yap, Paolo Contis, Eugene Domingo, at marami pa pong iba, directed by Marlon Rivera. Mula sa production ng Creative Den. December 3 na yan. Diba? Nood po tayo. Yes, At syempre pa, kung naghahanap kayo ng matutuluyan,
for like how many days o overnight stay sa Tagaytay. Naku, na malapit sa maraming kainan. Yes. Yung hindi liblib ang lugar. Ay, nako. Dito ho kayo sa Las Casas Mirasol. Ay! Nakaka-relax po dyan. Merong jacuzzi dyan kung saan mainit. Yes. Tapos swimming pool na merong falls. Yes. At good for 14 packs. Yes. Merong 4 na room, 3 pang couples, yes. at 8 na isang room. Parang dormitory style. Na may sariling lounge sa taas. Ang bongga. Malapit sa Starbucks? Pwede din natin ilayo. Talaga ba? Malakas ka sa akin. Lalo ngayong Pasko, yung mga maraming mga uwing balikbayan, tas gusto mag-bonding, di ba? Tas gusto niyo po sa Tagaytay, napakalapit po sa mga sikat na mga tourist spots sa Tagaytay. Ayan ang number. Kontakin niyo yan, ha? At syempre pa, bukod sa OGDS Inspires, ayan, pa-subscribe na rin po at pwede niyong panoorin kami ni Ina Evans sa The Issue channel. At syempre sa aking anakis na si Erin Diaz. Ni Raquel TV. Ayan, ha? At syempre ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihilig sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! One more time! La 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 la, ichika mo na, dali. Tapos nangangalabit na eh. Ay! Magpapasko na talagang hindi sumiskip, ano? Baka maniwala sila. May na yan. Ako nagsabi, hindi ka maniwala. Hindi yan ito. May na yan. Gawin mo. Ay, hindi na. Paano naman yung credibility ko?